are now experiencing challenges. But our Filipino farmers are all committed in delivering the promise for a sustainable farming. As the country faces the new normal, Algae Agro-Industrial Solutions Incorporated is dedicated to provide you its globally competitive products that will lead you to a better life and to the way of success. The agriculture will be even more fascinating and exciting as Algae leads you to the progress for your exponential growth. Ladies and gentlemen, I present to you the gorgeous, young, and a prodigy, your Y host for today, Kath. Buhay ang pangarap, Team Algae! Magandang araw po sa lahat ng ating Y farmers sa buong Pilipinas. Welcome po sa aming pinakaunang livestream ng aming pinakabagong programa. Ito po ang hashtag Y Digital Upskill Y Farmers Digitalizing Agriculture for Younger Generations. Samahan niyo ako, Y farmers, sa pagtuklas mundo ng agrikultura. Huwag kalimutang i-like o i-love ang video na ito at i-share niyo na rin kasama ang ating official hashtag for today's live stream. Yan ang hashtag YDigital at hashtag Algae Planting Dreams. Itong programa po namin ito ay para po sa lahat, lalo sa mga kabataang nignanais pasukin ang mundo ng agrikultura. Kaya kahit ikaw ay baguhan Y farmer, huwag kang mag-alala. Nandito kami para ikaw ay gabayan. At dahil nga po pandemic ngayon, nakakaranas po tayo ng pandemic, ay mas minabuti po ng Team Algae na isipin ang inyong kaligtasan. At yan nga ay ang paghahatid sa inyo ng impormasyon patungkol sa aming mga produkto at farming techniques through our live stream. Isipin niyo yun, Y farmers, nandyan ka lang sa bahay mo at nanonood at nakachill, nagkakaroon ka na agad ng pangkaragdagang kaalaman. Yan naman ang Team Algae. At speaking of quarantine, Y farmers, alam ko may kanya-kanya tayong ginagawa para mais ang ating boredom. Kayo, ano bang ginagawa nyo? Mga nakikita ko kasi ngayon na uso, meron dyan mga nag-TikTok, meron mga naglalaro ng mga games like PUBG, Mobile Legends, mga ganon. Ako kasi ang ginagawa ko ay pagbabasa ng mga current events dahil mahalaga rin, Y farmers, na updated tayo sa nangyayari sa ating mga kapaligiran, mapapolitical man to o hindi. Kaya kayo, kung ano man ang ginagawa nyo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba kasama ang inyong pangalan at tirahan at ang ating official hashtag na hashtag YDigital at hashtag Algae Planting Dreams para kayo ay ma-shoutout namin maya-maya lang. At usapang shoutout, syempre meron na tayong mga Y farmers na una. At yan mga ay sina Jonathan Alonzo ng Balesteros, Cagayan, ang Y farmer ng Burgos, Isabela na si Sir Gerald Martinez, Y farmer ng Iloilo City na si Marlo Dos Laguna, Clifford Jade Baglasang ng Bukidnon, at ang ating Y farmer ng Sarangani Province na si Sir Ian Mark Dakipilian. Hello po sa inyo at happy viewing po. Kung kayo Y farmers gusto nyo ring ma-shoutout, i-comment lang inyong pangalan at tirahan sa ating comment section kasama ang ating official hashtag na hashtag YDigital at hashtag Algae Planting Dreams. Para sa ating episode ngayong araw ay magkakaroon tayo ng dalawang guests. Itong guest natin na ito ay magbibigay kaalaman sa atin patungkol sa snail at weed control. Ayan, excited na ba kayo, Y farmers? Yes, excited na rin ako, kaya't huwag na nating patagalin pa. Atin ang tawagin ng ating guests for today. Sila ay ang makikisig at pinagkakatiwalaang digital agricultural support ng Algae. Walang iba kundi sina Sir Yaden at Sir John. Buhay ang pangarap, Sir Yaden. Buhay ang pangarap, Sir John. Ayan. Talaga nga namang makikisig ang ating mga guests for today. Yan. Kung inyo makikita, Y farmers, kami ay nag-fist bump lang nila Sir Yaden at Sir John dahil nga sa ating safety para sa COVID-19 na ating kinaharap ngayon ang pandemic at kami din ay may 1 meter distance. So, yeah. Hello po, Sir Yaden at Sir John. Bumati naman po muna kayo sa ating mga Y farmers na nanonood ngayon ng ating live stream.
Magandang araw, Team Aljay, na kasing ganda naman ng ating boss on this episode. Grabe ka, sir. Hindi pa ako nag-ayos nito, ha? Mukhang kamukha mo nga si Kim Chu, eh. Ay, Kim Chu. Grabe ka naman, sir. Bawal lumabas. Bawal lumabas kasi COVID, di ba? Tama yan, Miss Kat. Lalong-lalo na po sa ating mga wife farmers na nanonood dito sa ating live streaming na hatid sa inyo ng Aljay Planting Dreams. Ayan. Ikaw naman, Sir John, bumati ka naman sa ating mga wife farmers ngayon. Buhay ang pangarap, Team Aljay. Magandang hapon at punong-puno ng kalaman po na panonood sa ating mga wife farmers dyan sa may Cagayan area, lalong-lalo na sa Enrile Cagayan, Solana Cagayan, at dyan sa may downstream Cagayan, sa may Abulog, at ganyan din po sa Tumawin Isabela. Maligayang panonood po. Ayan. So, hello sa mga binati ni Sir John at Sir Eden. Madami ba kayong invite, sir, na manood na ating live stream? Yes, Kat. Bali, marami tayong invite ng mga farmers, lalong-lalo na sa ating mga wife farmers na umantabay at manood sa ating live stream sa episode na ito. Tama yan, sir. Kahit ako, dahil alam ko marami silang makukuhang kaalaman mula sa inyo, Sir John at Sir Eden. Pero bago yan, pakitaan nyo naman kami ng sample ng ating hashtag dahil baka kayo ang hinihintay ang ating mga wife farmers para gawin nila ang ating hashtag. Ayan. Tingin lang po kayo konti sa camera at hashtag YDigital at hashtag Aljay Planting Dreams. Ayan, Sir Eden muna. Hashtag YDigital, hashtag Aljay Planting Dreams. Yeah. Hashtag YDigital, hashtag Aljay Planting Dreams. Yan naman, fresh na fresh ang ating mga guests for today. Siguro hindi kayo na-stress sa quarantine, no? Hindi naman masyado. Anong mga ginawa niyo sa quarantine? Kanina kasi napag-usapan namin ng ating mga wife farmers yung mga ginawa namin. Kami ay nanonood ng vlogs, ganyan, mga kumbaga, naglalaro lang po kami sa mga Mobile Legends, PUBG, ganyan. Kayo ba, sir? Ikaw, Sir Eden, ano ang pinagkaabalahan this quarantine? So, yan, Kat. Bali, kapag usapang quarantine naman, so, talagang medyo, kung tutuusin, medyo na-boring tayo sa quarantine. Kapag usapang quarantine naman, Miss Kat, marami tayong ginawa or activities. Ayan, kapag usapang quarantine naman, Miss Kat, marami tayong natutunan. Katulad na lamang ng mga pagluluto at iba't iba pang gawain. Katulad na lamang ng mga pag-online selling at iba pang mga gawain. Yes, tama. Talagang usong-uso yung online selling na tinatawag nila ngayon, di ba, sir? Yan ay pantawid, kumbaga, kahit wala pa tayong masyadong mapagkukuha na ng income, at least merong online selling. Yan. Si Sir John naman, ano po ang ginawa niyo during this quarantine? Siyempre, Kat, very boring talaga tulad ng sabi ni Sir Eden ang quarantine days natin. Yes. Pero ang masabi ko talaga, during quarantine days, doon ko na-input yung biggest investment ko. Alam mo yun kung ano yun, Miss Kat? Ano yun, sir? Yung tan ko. Talagang lumaki yung tummy ko, yung chan ko. Yan, kain ng kain, sir. Tama. Siyempre, ginawa din natin productive yung araw ng ating quarantine days. Nag-garden lang sa likod ng bahay at bumisita sa mga maisan, sa palayan, ganyan. At isang pinaka-importante dyan is yung kainan at bonding ng family. Yes, tamang-tama. Ang sinabi mo, Sir John, talagang pusong farmer no, si Sir John dahil nga gardening ang kanyang ginawa at pinagkaabalahan during this quarantine. At tama ka, sir, di ba? Boring, medyo boring ang quarantine talaga pag wala tayong gagawin. Pero I'm sure hindi maboboring ang ating mga wife farmers pag pinanood nila ang ating mga episodes. Kaya tumutok lang kayo, wife farmers, dahil magkakaroon tayo ng lecture about sa farming techniques sa snail at weeds control kasama si Sir Eden at si Sir John. Ngunit bago yan, daig ng maaga pang masipag at the early bird catches the worm. Hatid po sa inyo ng Aljay ang ating munting sorpresa. Sa aming mga wife farmers na nauna sa aming live stream ay meron po kaming prize para sa inyo at ito ay ang Scotty shirt na exclusive signed by our Aljay brand ambassador na si Scotty Thompson. Ayan, akalain mo yun, nanood lang at unang clinic mo lang ating live stream ay nagkaroon ka na agad ng prizes, di ba? Talagang yan lang Team Aljay. Team Aljay #1, di ba? Sir John, Sir Eden? Yes, tama ka, Miss Kat. Kaya't hintayin nyo lang po ang inyong mga pangalan kung sino po ang nanalo sa ating early birds. Maya-maya ay magkakaroon pa tayo ng maraming games. At makakatanggap po kayo ng iba't ibang prizes. Wife farmers, throughout our lecture with Sir John at Sir Eden, ay makakakita po kayo ng questions na magpa-flash sa inyong mga screens. Itong mga questions po na to ay masasagot sa lectures namin maya-maya lang. Maaari kayong manalo ng stand fan, sprayer, o kaya ng load, di ba? Malaking bagay yung load, di ba, sir? Pwede lang pang ano yan, TikTok, ganon, ML. Or, para
extend ng data para manood pa ng ating mga #YDigital episodes. Ayan, kaya tumutok lang kayong Y-Farmers dahil napakarami nating exciting prizes. Ready na ba kayo, Sir John at Sir Dan, para sa ating talk ngayong afternoon? Ready, Miss Kat. Ready na. Hatid sa aming impormasyon patungkol sa snail at weed control. Okay? Ano ba to? I-share nyo na sa amin to ng ating mga Y-Farmers dahil kanina pa namin to iniintay. So ayan, Y-Farmers, andito po ang aming kumpanya, ang LJ Agro-Industrial Solutions Incorporated, na walang sawang naghahatid sa inyo ng mga bakabagong teknolohiya at mga bagong produkto na pwede po nating magamit sa ating pagsasaka. Isa na po riyan ang Laser 70WP. At siyempre, andyan naman po ang Vermax 8.5 EC at sila ang Rising Tandem. Yes naman, may pa-fist bump pa nga sila, sir. At yan ang ating 2 of the LJ's globally competitive products, ang Laser 70WP at Vermax 8.5 EC One-Shot Blast. Ayan. Si Sir Dan ang mag-share sa atin patungkol sa Laser 70WP. Laser 70WP at si Sir John ang sa Vermax 8.5 EC. Ayan. Kaya simulan na natin, Sir Dan. Unahin natin si Sir Dan. Okay lang ba yun, Sir John? Okay lang yan, Miss Kat, kasi sanay tayo magantay. Ayan, sanay tayo magantay. Maya-maya din naman ay magkakaroon ng chance, siyempre, si Sir John. Ayan. At yan nga, Sir Dan, ready ka na bang i-share sa amin kung ano itong Laser 70WP? So ayan, Miss Kat, nakaka-excite nga ibahagi sa ating mga Y-Farmers ang isa sa mga produkto nating pwede nilang gamitin sa kanilang sakahan. Ito ang Laser 70WP na kung saan ito ay mainam at epektibong pangontrol sa mga pesting kuhol. Pero bago natin idetalye ang Laser 70WP, trivia muna tayo mga Y-Farmers. Konting trivia para naman sa ganon, madagdagan ang ating kaalaman. Alam nyo ba ang Golden Apple Snail o Pumasea caneliculata ay nagsimula sa Timog Amerika at dinala dito sa Pilipinas upang pangkain ng mga Filipinong nagkukulang sa protina. So yun yung dahilan, Miss Kat, na kung saan dinala po dito sa ating bansa. Okay, so pagkain siya, sir, yung snail na sinabi mo. At sinabi mo mga scientific term na to, diba? Ano ulit yun? Pumasea caneliculata. Ayan, pangkaragdagang kaalaman yan sa ating mga Y-Farmers. Inuulam to, sir? Yes, Miss Kat. Bale, pwede siyang ulamin sa iba't ibang luto. Okay. Hindi ka kasi masarap dyan, Miss natikman. Kat. Sana, next time ay matikman ka siya. Pwede rin siyang i-adobo. Okay. So, nagbibigay ito ng protein. Ano naman, sir, yung mga bad sides nito? So alamin naman natin, Y-Farmers, ang disadvantage ng pagkakaroon ng pesting kuhol sa ating mga palayan kung hindi natin na-control. Alam mo ba, mga Y-Farmers, na pag hindi po natin ito na-control, ay umaabot po ng nasa 20 hanggang 50% ang pagkalugis sa ating ani. At makikita lang po natin sa ating palayan, alam nyo ba, ka-Y-Farmers, na isang babaeng kuhol ay kayang mangitlog ng nasa 500 hanggang 1,000 itlog sa isang buwan? At kapag hindi po natin ito na-control, ay napakilaki naman talaga ng pinsala sa ating palay. Yan. Napakaraming itlog na nun, sir, no? Kaya dapat talaga ay mapuksa natin ang mga ganong klase ng peste, hindi po ba? Tama. Siguro ang product na hatid sa amin ngayon, sir, ay may kinalaman po sa mga kuhol. Tama po ba? Ayan. Kaya i-share mo na sa amin, sir, kung paano ba namin maiiwasan o matatanggal ang mga kuhol na yan gamit ang Laser 70WP. So ayan, Y-Farmers, handa na po kayong malaman ang isa sa mga produkto ni LJ na pwede nating magamit upang masolusyonan ang problema po nating pesting kuhol sa ating palayan? Opo. So ayan, handang-handa na po sila. So andito po ang Laser 70WP na may konting trivia po, Y-Farmers. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng hibernation process? Ito, yung kakayahan ng kuhol na kayang ilibing yung kanyang sarili na umaabot ng 3 hanggang 5 buwan. At kung land preparation na naman po, napapansin natin sa ating bukirin na kapag may tubig, lumalabas na naman po ang mga pesting kuhol. Okay, so yun, ganun nga po yung kayahan ng kuhol, hindi ba, sir? At nagiging peste talaga siya sa ating mga palayan. Kaya feeling ko, sir, ito po yung produkto ang hatid mo sa amin ay may kinalaman para matanggal natin ang mga kuhol na yan. Tama. Kaya i-share mo na sa amin, sir, then kung paano ba makatutulong ang Laser 70WP para maalis natin ang mga kuhol na yan.
Para po masolusyonan ang problema natin sa pesting kuhol, gumamit po tayo ng Laser 70WP. Alam niyo ba, wife farmers, na ito ay nagtataglay ng niclosamide ethanolamide salt na kung saan napaka-epektibong gamitin natin upang pusain yung mga pesting kuhol sa ating palayan. May mode of action din ang ating Laser 70WP na contact respiratory action. Ay, sir, nabanggit niyo po kanina yung mode of action, di ba? At yung isa yung active ingredient. Siyempre kasi ako, tulad ng siguro ng karamihan sa ating wife farmers na nanonood ngayon, ay hindi masyadong familiar sa mga ganong klase ng terminologies. Maaari niyo po bang sabihin sa amin kung ano yung ibig sabihin nito? So ayan, wife farmers, ang ibig sabihin po ng mode of action ay yung kakayahan ng ating Laser 70WP na puksain yung mga pesting kuhol. At ang ibig sabihin naman po ng active ingredients ay yung chemical content ng ating Laser 70WP. Sana po ay maliwanag po sa inyo ito. Ayan, kasi para rin sa ating mga wife farmers na nanonood na baguhan pagdating sa mga ganitong klase ng usapan. Thank you po dahil in-explain nyo sa amin yun. Pag saan naman po sa paraan ng paggamit nitong Laser 70WP, paano po siya ginagamit para sa mga kuhol? Ayan. Sa paraan naman po ng paggamit ng ating Laser 70WP, may nakikita po kayong isang inner box dito na naglalaman po ng 10 sachet. Sa isang sachet na nakikita nyo po dito, kasyang-kasya na po ang isang knapsack sprayer o 16 liters ng tubig. Sa paraan ng paggamit ng ating Laser 70WP, i-maintain lang po natin ang tamang lalim ng tubig na nasa 1 hanggang 3 cm yung lalim lamang ng tubig para sa ganoon, ma-maintain po natin yung niclosamide na i-spray po natin sa ating palayan. Sa paraan ng paggamit naman po, i-maintain lang po natin ang tamang lalim ng tubig na merong 1 hanggang 3 sentimetrong lalim ng tubig. Kaya ano pang hinihintay ng wife farmers? Gumamit na po kayo ng Laser 70WP dahil sa Laser 70WP, ang kuhol ay dead ball. Yan, there you have it. Wife farmers, ang Laser 70WP. Sana ay na-explain sa inyo ng mabuti ni Sir Eden ang tungkol sa produktong ito at ang tungkol sa kuhol, ang golden apple snail. Kung meron pa kayong pangkaragdagang katanungan, ay i-comment lang ito sa ating comment section sa ibaba kasama ang inyong pangalan at tirahan at ang ating official hashtag na hashtag #YDigital at hashtag #LJPlantingDreams. Dahil maya-maya lang ay sasagutin na rin namin yan. Dumako na nga tayo sa isa pang produkto ng Rising Tandem at yan ay Vermax 8.5 EC. Kasama naman natin ngayon ay si Sir John. Hello po, Sir John. Magandang hapon, Miss Kat, at mas maganda pa sa hapon. Ay, grabe ka naman, Sir. Ako lang to. Hindi ba ako nag-ayos ito eh? Talaga? Okay ka lang ba kanina, Sir John? Hindi ka ba nainip? Nag-uusap kami ni Sir Eden. Okay lang naman, Miss Kat, dahil napakaganda naman talaga yung tinalakay ni Sir Eden kanina at marami rin akong napulot na aral na at handa rin naman akong mag-antay sa mga bagay-bagay. Tama. Ako din, Sir, ang dami ko natutunan kay Sir Eden. And I'm sure kami ng mga wife farmers ay marami rin matututunan sa ating talk ngayong hapon na ito tungkol sa Vermax 8.5 EC. Tama po. Kanina, Sir, kay Sir Eden ay ang kuhol. No? Yun po ang mga pesteng pinapatay ng Laser 70WP. Paano naman po, ano naman po para dito sa Vermax 8.5 EC? So yun nga mga wife farmers, ang target po ng ating Vermax 8.5 EC ay ang mga pesteng damo sa ating palayan. Ngunit alam po ba ninyo, wife farmers, na dahil sa mga damo ay maaaring magkaroon tayo ng mababang ani na siyang maging sanhi ng maliit na kita. Ayon sa pagsusuri, maaaring bumaba ng 5 hanggang 75% ang ating ani. Dahil nga yung mga damo, Miss Kat, ay inaagaw nila yung nutrients sa ating mga palayan. At alam po ba natin, or ano po ba yung definition ng weeds or damo na tinatawag natin? Ito po yung mga sumisibo sa ating mga taniman na hindi kaaya-aya sa panin at umaagaw nga sa mga nutrients na dapat na para sa ating mga palay. So ito pala yung mga damo, no? Kasi ako din, Sir, mga kaalaman ko lang sa damo kasi sa aming school, ganun po. Pag pinaglilinis kami or NSTP sa ating mga wife farmers na nag-NSTP dyan, syempre, pinagbubulot kami ng mga damo. Yun. Parehas po ba yun sa tinatalakay nyo ngayon, Sir? So yun nga, Miss Kat, generally speaking, pare-parehas silang damo. Okay, depende na lamang sa kung saan sila tumutubo at kung ano yung types, kung saan sila kabilang sa mga types ng damo. So meron po itong iba't ibang types. Ano yung iba't ibang types ng damo na yun, Sir? Tulad nga ng sabi ko kanina, Miss Kat, at sa ating mga wife farmers na dahil sa mga damo ay maaaring bumaba ang ating ani. Dahil ang mga damo ay
inaagungan nila yung nutrients na para sa ating mga tanim o sa ating mga palay. Isa pa dyan ay very voracious or matakaw sila sa tubig. At kapag mas matangkad na yung mga damo kaysa sa ating mga palay, ay kakaunti na lamang yung nasasagap na sunlight ng ating tanim na siyang napakahalaga ng role ng sunlight sa natawag nating photosynthesis. Isa pa dyan na epekto ay bababa yung kalidad ng ating ani. Makikita natin yan, why farmers, pag nagpakiskis tayo or sa ating bigas or sa ating kanin, kapag maraming buto, no? Hindi siya magandang tingnan at hindi siya magandang ibenta sa market. At ang panghuli, ang magiging impact ng mga damo ay maaari silang maging host ng disease na dulot ng microorganisms, ng mga insekto, daga at iba pang pestes sa palayan. Tunay na napakarami pa talagang bad effects na sir dyan ng mga damong ito kailangan talagang mapuksa. Tama. May ano ba to sir? Kumbaga iba-ibang klase ng damo? Meron po ba tayong ganon? Napakagandang katanungan, Miss Kat. Para sa tatlong klase ng damo or weeds na tinatawag natin, ay meron po din yung grasses na tinatawag natin kung saan kabilang ang marapagay at walis-walis. Pangalawa yan yung ating tinatawag na sidges, ang siraw-siraw, bitones at tres cantos. At ang panghuli ay yung tinatawag nating broadleaves na kung saan kabilang ang lapa-lapa at silisilihan. At alam mo ba, Miss Kat, na meron din tayong apat na stages ng pagpuksa ng damo kung saan kabilang dyan ang pre-emergence na tinatawag natin o yung ang target natin dito is yung buto ng damo. At kaya gumagamit po tayo ng Butachlor upang patulugin o i-delay yung pagtubo ng mga buto. So, mali po yung mindset natin na mamatay o namamatay yung mga buto ng damo. Pangalawa dyan, Miss Kat, is yung early post-emergence na tinatawag natin kung saan merong 2 hanggang 3 dahon na yung mga damo. At ang pangatlo is yung post-emergence na tinatawag natin, dyan yung mga damo na mayroon ng 7 to 15 days na gulang. At yung panghuli, yung late post-emergence na tinatawag natin, is yung andyan kabilang yung 10 to 20 days pagkatapos ng lipat tanim at sabog tanim, DJ Kat. Okay. So, meron pala siyang 3 klase. Sir, buti sinare mo sa amin yan ng ating mga wife farmers kasi ako ay hindi ko rin alam yan. Meron pala tayong grasses, yung sidges at broadleaves. Tapos meron pa pagpuksa, no? Process ng pagpuksa, parang gano'n. Hindi yung matatanggal lang siya, no? Ganun hindi talaga. Para sa mga ex natin, akala natin natanggal na yung feelings. Pero hindi pa. Ay, grabe. Ako hindi naman ako relate sa mga ganyan. Baka si Sir John relate siya sa mga gano'n. Okay. So, ito pong pinag-usapan natin tungkol sa damo ay, syempre, merong work dito ang Vermax 8.5 EC. Tama po ba, Sir John? Tama po, Kaya i-share mo na sa amin yan dahil alam ko excited na ang ating mga farmers at wife farmers kung paano ba matatanggal o mapupuksa ang mga damo gamit ang product na ito. Yan, para po sa mga pesteng damo sa ating palayan. Worry no more na tayo, wife farmers, sapagkat nandito na ang Vermax 8.5 EC One-Shot Blast. Ang Vermax 8.5 EC ay napakainam pong gamitin pamatay sa mga pesteng damo sa ating palayan sapagkat nagtataglay po ito ng active ingredients na sa halofobutyl plus pyribenzuzine. Magtaka lamang po ng 100 ml na Vermax 8.5 EC para sa isang knapsack sprayer or 16 liters ng tubig. Gamitin po natin ito kapag meron ng 10 hanggang 20 araw pagkalipas ng lipat tanim or magsabog tanim. After po ng 3 days, pagkatapos natin mag-spray ng Vermax, ay atin pong patubigan ang ating palayan. Nang sa ganon ay mabilis pong mabulok yung mga damo na inisprayan natin. At wag po kayong mag-alala, wife farmers, sapagkat napaka-efficient at napakatipid po ng ating Vermax 8.5 EC sapagkat ang 1 liter po nito ay kasyang-kasya na sa isang hektaryang palayan. So, ano pang inintay mo, wife farmers? Para sa mga pesteng damo sa iyong palayan, mag-Vermax na. Dahil sa Vermax 8.5 EC, ang damo ay one-shot blast. Yan, tamang-tama ka dyan, Sir John. Sa Vermax 8.5 EC, ang damo ay one-shot blast. And explain na nga rin sa atin kung paano at saan ba ito ginagamit. Thank you po sa inyong explanation tungkol sa Vermax 8.5 EC, Sir John. Walang anuman. Alam ko maraming wife farmers natin ang natuwa at nagkaroon ng pangkaragdagang kaalaman. Ngunit wife farmers, kung meron pa kayong mga pangkaragdagang katanungan, malayang i-comment yan sa ating comment section sa ibaba kasama ng inyong pangalan at tirahan at ang ating official hashtag na hashtag #YDigital at hashtag #OutJPlantingDreams at maya-maya lang ay magkakaroon tayo ng question and answer ni kasama si Sir Eden at si Sir John galing sa inyong mga comments.
Happy birthday po, sir. Ang pagbati po na to ay mula po sa inyong Team RJ family. Sana daw, sir, ay makarating ang pansit ang at bibingka mo po dito po sa ating studio. Yes, aabangan namin yan nila Sir at ni Sir John. Shoutout din po sa ating brand ambassador na si Sir Scott Thompson. Thank you po for watching our first #Y Digital episode, sir. Happy viewing po. Para naman sa ating mga Y farmers na magpapa-shoutout, shoutout po kay Ma'am Gloria Cepilio ng Quezon Province. Shoutout din po kay Sir J. Rabara. Salamat daw po sa sinagawa nating seminar, sir. Nagpapasalamat daw po sa atin si sir. Ayan. Walang anuman po, sir. Shoutout po sa Ibiza, Spain, si Ma'am Milagros Domingo. Mula kay Mark Paulino Apigo, watching daw po siya from Dupax del Norte, Nueva Vizcaya. Sa Akya Farm Supply, hello po kay Ma'am Maribel. Watching din daw po from Naban, West Lasam, Cagayan, si Sir Gerardo Fior and family. Hello po sa inyo. Ang Go Dream Team mula din po kay Gerardo Fior. At shoutout po kay Rene Duruin. Ayan. Durwin. Ay, sorry po. Shoutout po sa inyo, Sir Rene Durwin. At sa ating kay Kyle Umaging na nanonood from Rizal, Santiago City. Happy viewing po, Sir Kyle. Ating iba pa nating Y Farmer, shoutout din po kay Lani Rimando, joining from Ambaracao Sur, Nagilian. Shoutout po si Ma'am Marivic Rabara. Shoutout kay Boss Durwin and Ma'am Lea Garceron. Shoutout kay Rod Aquino from Gapan. Shoutout kay Corazon Salvador. And shoutout po sa masisipag na technician natin na si Sir Dexter Lorenzo. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. Thank you po sa panonood po ng aming first ever #Y Digital episodes. Kung meron pa kayong gustong makita sa amin, ating mga Y farmers na gusto nyong ipagawa sa amin sa ating next episode, ay malayang i-commentan sa ating comment section sa ibaba. Ayan. Yan ang kalakip ang ating hashtag na #Y Digital at #LJPlantingDreams. Ayan po. Ayan. Dumako na tayo ngayon, sir, sa atin pong question. Sa atin pong question na binigay po ito ng ating mga Y farmers. Ayan. Ready na po ba kayo, Sir Don at Sir John? Yes, ready. Ayan. Ready na daw sila. Unang-una ay ang question from Occidental Mindoro. Ayan. Hindi nagpakilala ang nag-question. Siguro nahihiya siya, no, sir? Pero ayan. Mula daw siya sa Occidental Mindoro. Pwede po bang paghaluin ang Vermax at laser? Ayan. Sino pong sasagot sa inyo? Sir na siguro. Ayan. Miskat ako na yung sasagot sige po, Sir Yaden. Question ng isang Y farmer from Occidental Mindoro na kung saan ang katanungan niya ay pwede bang, pwede bang paghaluin yung Vermax at laser? So, sir, hi po sa inyo kung nanonood pa kayo hanggang ngayon. So, bali po, yung Vermax, yung laser po natin, in regards po sa compatibility, sir, hindi po pwedeng ihalta. Single dosage lang po siya. Yun lang po, sir. Okay, so hindi daw po siya pwedeng paghaluin according kay Sir Redel. In regards po sa compatibility ng ating laser 7TWP, ma'am. Okay, hindi daw po siya pwede yan. Sana ay nasagot namin ang question mo, sir, na kung sino ka mang nagtanong from Occidental Mindoro. Next month po ay ating question po from Alakapan, Cagayan. Ayan. So, sabi niya, according po sa kanya ay, para po ito kay Sir Den, yan. Palayan po ba ang kinukuhol? So, ayan. So, shout out din po sa mga BLO ko dyan sa Alakapan, Cagayan, kung saan dyan din po ako naka-area. So, ang question po ng isang Y farmer natin ay kung palay lang po ba yung kinukuhol? Bali, yes po. Bali, gustong gusto po kasi ng kuhol yung mga nasa murang edad na palay na kinakain, which is available po, yung mga kuhol po kasi natin ay talaga namang doon sa mga matutubig na lugar kung saan sila madalas makita. Pero in other cases po, for example po sa area po ng Benguet, madalas po nating nakikita naman yung mga slugs, kung saan madalas natin nakikita sa mga gulay, na kung saan itong mga slugs na po ito ay kapamilya din ng pesting kuhol. Yun po yun, ma'am. Okay, so yun. Ang ating next question naman po ay mula sa Rojas Isabela. Ayan. Para po ito kay Sir John. Ayan. Pwede po bang gamitin ang Vermax sa malalaking damo sa palayan? Yan, para naman sa katanungan kung pwede bang gamitin ang Vermax
sa mga malalaki ng damo sa ating palayan. Salamat po sa Yan ating wife susunod. farmer from Rojas Isabela. Yan susunod. Unang-unang i-consider po natin dyan, sir, ma'am, is kung ilang araw na po yung ating palay. Dahil doon po tayo nag-base kung ilang araw na din yung ating mga damo. Mainam po kasi, sir, ma'am, at sa ating mga wife farmer na dapat maging keen observer tayo, no? Ating bantayan ng ating mga palayan ng sa ganun ay hindi na po natin antayin na tumanda o lumaki pa yung mga damo. Sabi nga nila is prevention is better than cure. Yes, that's right, Sir John. Prevention is better than cure talaga. Kaya sana, sir, ay nasagot po ni Sir John ang inyo pong katanungan. Ang ating susunod na question naman po ay mula sa Panay, Iloilo. Yeah. Hello po sa mga viewers natin sa Panay, Iloilo. Ang question po nila ay, required po bang gumamit kung kakauntinan po ang presence ng kuhol sa aming palayan? Ito po ay para kay Sir Reden. So yan, suking-suki po ako sa pangkuhol. Yes, tamang-tama ka, sir. Baka na ako sa Suki-suki ka sa mga questions, no? Okay po. Ang question po ng isang wife farmer natin, Ms. Kat, ay kung Required daw ba? Yes, required daw ba? Kung mag-spray tayo ng laser 70WP, kung kukunti naman yung presence ng kuhol sa Opo. ating palayan. So, ang masasagot ko po dyan, mas mainam po na ang sinabi na kanina ng ating kasama kong speaker ngayon na si Sir John Christopher na is better, prevention is better than cure. Yes. Kasi nga po, kung hinayaan lang po natin na dumami yung mga kuhol sa ating palayan, sabi ko na rin kanina na nasa 20 to 50% ang yield loss kung hindi po natin ito nagawan. Kaya kung may nakikita po tayong konting infestation man ng kuhol, mag-spray na po tayo agad ng laser 70WP para maagapan po natin ang pagdami nila. Yun lang po at maraming salamat. Okay, thank you po, Sir Reden, sa inyong napakaganda answer. Mukhang gusto kong tanungin ng ating mga wife farmers, no? Kaya Yan. Gusto ko. Baka gusto mo i-plug yung account mo, sir. Baka gusto ko nilang mapanood, eh. So yan, meron din po akong TikTok account. Yan, TikTok account. I-follow niyo daw si sir sa kanyang TikTok account. Ano po yung TikTok account niyo, sir? So, i-follow niyo lang po ko, Reden Mark T. Kasem, and then i-search niyo lang po ako sa TikTok, then makikita niyo na po yun. Ikaw naman, sir, ano yung ipa-plug mong account mo? Well, kung ako kung si Sir din ay may TikTok, ako naman ay talagang walang TikTok. Wala siyang TikTok. Lang tayo TikTok. Nakikinood lang ng TikTok, Pero yes. kung meron pong mga tanungan din ng ating wife farmers, pwede po akong i-PM send sa ating Ayan. Search lang po ang John Christopher Ramiscal at mag-aato na doon at ating sasagutin sa lubos ng ating makakaya mga wife farmers. Ang saya Ayan. lang kasi yung mga viewers natin ay nakikipagkalisa na Yes. ask ng questions sa Yes. ating sa ating episode na yun. Tama po yan. So, napakarami nga po nilang tanong sa inyo. Parang gustong-gusto talaga nila kayong sumunod. Kaya yan, wife farmers, tinanong ko na ang mga accounts nila, sir, para sa inyo. Wala naman ako ipa-plug, kundi i-like niyo po ang aming Facebook page na Team Alj. Ayan, dumako na tayo sa ating next question. Ito ang ating next question ay mula kay Ma'am Rowena Mamaradlo. Yan. Ayon sa kanya, ang kanya po katanungan ay, ano po ang pinagkaiba ng laser sa ibang molluscicide? Okay. Ayan, sa akin na naman. Yes, ayun na naman, sir. Gustong-gusto ka talaga nila. So ayan, Madam Rowena, maraming salamat po sa question nyo na ano ba ang pinagkaiba ng laser sa ibang molluscicide. So ang masasabi ko po dyan, ma'am, in regards po sa quality ng aming product, basta tatak Alj, maaasahan nyo po na yung dekalidad na produkto namin ay maibabahagi po namin sa inyo like this, itong nakikita nyo po na laser 70WP po. Okay, thank you po, sir. At sana nasagot namin ang iyong question, Ma'am Rowena. Ang susunod naman po nating question ay mula kay Ma'am Maribel Aquio. Ayan. Ano po ang timing of application? Pwede po ba sa late post-emergence? Yan, para sa akin naman ang katanungan yan. Ay kay Ma'am Maribel Aquio, yan, madalas po kaming bumibisita sa kanyang farm supply. Ang tanong po niya kung ano po ba ang timing of application. Ma'am Maribel, ang sagot po dyan at sa ating mga wife farmers, ang timing of application tinatawag natin is kung ano yung tamang oras at ano yung tamang time ng pag-apply natin. Kunwari yung sinabi ko kanina, 10 to 20 days after planting, yun po tinatawag nating timing of application. Isa din dyan ang dapat pag mag-spray po tayo ng mga herbicide tulad ng Vermax 8.5 EC ay sa umaga o sa bandang hapon. Ano pa yung karagdagang katanungan mo kanina? At kung pwede po bang sa late post-emergence, sabi Yes, kung pwede daw po ba? Vermax 8.5 EC ay tamang-tama po kasi late post-emergence herbicide po siya.
10 to 20 days pagkatapos po ng lipat tanim at sabog tanim. Ayan, sana ma'am ay nasagot po ni Sir John ang inyong katanungan. Nakakatuwa, no? Sa Vermax, after po ng application, after 3 days after application po ng ating Vermax, patubigan po natin para po mas lalong bumisa ang ating Vermax 8.5 BC. Yan. Sana ay na-feed ka namin ng information, madam. Nakakatuwa, no, Sir John at Sir Dan, dahil nag-ask talaga ng questions ang ating mga Y-farmers. Talagang gusto nilang matuto sa ating mga naging lecture kanila lang, di ba po? Yes, ayan. Yun po nga yung isang layunin natin na ibahagi sa ating mga Y-farmers, yung kaalaman para sa makabagong teknolohiya ng pagsasaka, at the same time yung mga makabagong produkto na pwede nilang gamitin, no po, nahatid sa kanila ng LJ Agro-Industrial Solutions Incorporated. Tama-tama ka dyan, sir. And I'm sure po na marami tayong Y-farmers ngayon na natututo sa ating talk ngayong hapon. Para naman po sa ating next na katanungan ay mula sa San Jose, Nueva Ecija. Hello po sa ating mga viewers dyan. Pwede po bang ihalo ang Vermax sa ibang gamot? Halimbawa po ay insecticide. So ito po ay para kay Sir John. Yan, para sa katanungan kung maaaring ihalo po ang ating Vermax 8.5 EC sa ibang chemicals tulad po ng insecticide. Ang kasagutan po yan ay maaari pong ihalo, mapa-insecticide or fungicide man po yan. No? Ang iwasan lang natin mga farmers, dapat tingnan po natin yung compatibility, kunwari. Kasi hindi po pwedeng ihalo ang ating Vermax 8.5 EC sa mga copper-based na mga products kasi magkakaroon po ng chemical reaction or mag-burn effect or masusunog po kasi yung dahon ng ating palay kapag copper-based yung hinalo sa ating Vermax 8.5 EC. Ayan, so thank you po sa nagtanong sa ating from San Jose, Nueva Ecija. Sana po ay nakuha niyo po ang sagot na inaasahan niyo from Sir John. Next question naman po natin ay from Corazon, Salvador. Para uli ito sa iyo, Sir John, diba? Gustong-gusto ka naman nilang tanongin ngayon, kanina si Sir Redel. Pwede ba ang Vermax sa tanim na mais? Ang katanungan po yan ay, ang Vermax po ay exclusive lamang po para sa ating palayan. Kung ang problema nyo po ay mga pesting damo sa ating maisan, meron pong produkto ang LJ Agro-Industrial Solutions Incorporated. Ang pangalan po nito ay ang Spitfire for ATSL. Yun po ang gamitin natin na Y-farmer na si Ma'am Corazon Salvador. Dahil sa Spitfire for ATSL, sunog ang peste damo. Ayan, may ibang sinuggest sa atin si Sir John. Kompleto ang Team RJ, di ba, sir? Kompletong-kompleto. Okay. Next question naman po natin ay from Marlon Vizara. Pwede po bang spray ang Vermax sa sabog tanim? At pwede po bang halo ng 24D? Pasayo ulit, Sir John. Sabi ni Sir Rene, ako, sabi niya. Si Sir Rene. Wow, sige. Call a friend tayo ngayon. Call a friend, sige. So yan, ang tanong ngayon ng isa sa mga Y-farmers natin na nanonood po ngayon ay kung pwede po bang i-spray ang Vermax sa sabog tanim? At pwede bang haluan ng 2,4-D at ng 2,4-D? So, masasabi ko po sa iyo, Sir Marlon, pwede po ang Vermax sa sabog tanim. Kasi nga po, nabanggit na kanina yung timing of application kanina na nasa 10 to 20 days after after transplanting o direct seeding. Yung pangalawang katanungan mo naman, sir, is kung pwede bang haluan ng 2,4-D. Ang tanong ko, sir, ngayon, ang sagot po yan, sir, dalawang klase po kasi ang 2,4-D. Ang 2,4-D ester, which is gas-based, and din yung 2,4-D amine na water-based, na kung saan pagsapalay, ang 2,4-D, pagsapalay po natin i-spray, dapat yung 2,4-D amine po dapat ang pwede natin i-spray or i-mix dito sa ating Vermax. Yun lang po. Ayan, sana nasagot ni Sir Redden ang iyong katanungan, sir, na para dapat Sir John. Siyempre, tulungan sila dito, nag-call a friend nga sila, no? Next naman po nating question, ito para sa iyo to, Sir Del, para sa iyo lang, ayan. Sa dami ng gamot sa kuhol, bakit hindi nababawasan ang population ng kuhol sa mga kabukiran? Itong question na to ay mula kay Sir Rene Bruin. Hello, Sir Rene Bruin from Apari po. Ano po? Ang tanong niyo po ay kung bakit, siguro, siyempre matagal na kayong nagpo-farm, at the same time, bakit palaging may kuhol na laging nakikita nyo kapag kayo ay nagtatanim ng palay? Ang masasagot ko po dyan, sir, ang kuhol kasi ay may kakayang mag-hibernate. Ibig sabihin yung hibernate po yun, kaya po niya kasing ilibing yung sarili niya na hanggang umabot po yan hanggang 3 hanggang 6 na buwan. Halimbawa, sir, nag-spray po kayo ngayon ng
any kind of molluscide at hindi po natamaan. For example lang naman po, hindi natamaan. Yun po yun ay kung wala na po silang makain doon sa palay, nag-hibernate na po sila. And then, pag malalaki na po kasi yung palay, which is matitigas na po yung stem ng palay, nahihirapan na po silang i-strain po yun. Ano po? So, nag-hibernate po sila. Tumatagal nga po ng 3 hanggang 6 na buwan. So, pag may presence naman po ng tubig during land preparation, lumalabas na naman po sila. Okay, so thank you po, Sir Reden, sa information na sinare mo sa amin ng ating... Okay, sige po. For your information, sir, ang itlog po ng itlog ng isang babaeng buhol sa isang buwan ay umaabot po ng 500 to 1,000 na itlog. So, kung iisipin natin, napakarami po yun kapag hindi po natin naagapan. Yun po yun, sir. And go na go nga naman talaga, Sir Reden, sa ating Q&A. Yan. Hype na hype tayo na, Sir Reden. So, yun po yung purpose na program na natin ito para tama ma-share po. yung mga knowledge namin sa ating mga wife farmers, sa mga baguhan, at mga dati nang nagsasaka. Tama ka dyan, Sir. Kaya, ang ating pong next question ay mula kay Ma'am Rowena Mamaradlo. I-recommend ba ninyo na gamitin ang Vermax sa seedling na maraming damo na 7 days old? Yan. Para kay Sir John. Yan, kay Ma'am Rowena Mamaradlo, no? Very active siya sa pagtatanong. Yan. Pwede daw bang i-spray ang ating Vermax sa kanyang punlahan ng kalay na mayroong 7 araw na bulan na. Ang sagot po natin dyan, Ma'am Rowena, maaaring gumamit. Meron po akong i-recommend na sakto doon sa taste ng sa ating punla. Kailangan kasi natin kapag 7 to 15 days ay gumamit po tayo ng post-emergence herbicide. Andyan po ang ating dominate kung saan tamang-tama po para sa 7 araw ng iyong punlaan. May natagdagan pa sa din. So, in regards po sa question, yun po, tama nga po yung sinabi ni Sir Christopher, ma'am, na kung saan dapat sa pag-apply po ng any kind of herbicide, tiyakin lang po natin yung tamang timing of application para po sa ganun, mapuksan natin yung mga pesting damo sa ating palayan. Yun lang po. Ayan. Sa atin naman pong next question, sana po, Sir, ay Ma'am, ay nasagot po ni Sir Dan at Sir John ang inyo pong katanungan. Para po sa ating next question, what is the best time to spray laser 70WP? At ano ang ibig sabihin ng 70WP? Itong question na to ay mula kay Ma'am Chrislyn Kate. Hello po, Ma'am. Hi, Ma'am Chrislyn. Medyo, talagang excite talaga. Sagutin yung mga tanong ng ating mga wife. Tama. Ang tanong ni Ma'am ay, ano po bang ibig sabihin ng laser 70WP? Yes. Best time to spray po. Best time to spray. Yes. So, dalawang question po kasi yung tanong ni Ma'am. Unang-una ko pong sasagutin dyan, Ma'am, kung ano pong ibig sabihin ng laser 70WP. So, ang laser 70WP ay ito po yung product ni LJ na molluscicide na may content po na niclosamide. Ang ibig sabihin po ng WP ay wettable powder. So, pangalawang question po, yung timing of application, ano po? Unang-una po dyan i-consider natin, ma'am, kung meron sa punlaan pa lang kung sa punlaan pa lang, meron na tayong nakikitang infestation ng golden apple snail, pwede na po tayong mag-spray. During transplanting man, ma'am, pwede po tayong mag-spray ng laser bago tayo mag-transplant para sa ganun, ma-prevent na natin yung pagdami pa ng hole sa ating palayan. Yun lang po. Okay, thank you po, Sir John. Sa atin namang next question ay para rin po sa inyo, siguro pang dagdag po ito. Paano po kapag umuulan pagkatapos po mag-spray ng laser WP? Hindi po ba mawawala ang bisa? Ito pong question ay from Gloria Sepilio. Ayan, maraming salamat po kay Ma'am Gloria Sepilio na nanonood po sa atin sa episode na ito. So, ang katanungan niya ay kung umulan ba, nag-spray siya ngayon tapos umulan. Yes, kung ayan, napakaganda yung tanong ni Ma'am. So, meron po tayong kailangan i-consider dito kung gaano po, meron po kasing tinatawag na level of rains. Meron po tayong tinatawag na light, medium to heavy rains. Ano po? Ang may papayo po namin sa inyo, kung halimbawa naman po ambon o kaya sa Ilocano is abis lang naman, pwede pong i-apply natin ang laser 70WP.
one thing po ma'am, hiyakin lang natin na wala pong lumalabas na tubig sa pilapil ng ating palayan para ma-maintain po yung in-spray nating nuclosamide sa ating palayan. At the same time po, kung malakas naman na po ang ulan talaga, halimbawa, 2 to 3 days nang umuulan na malakas at talaga namang nakita na natin na marami na infestation ng cat sa kanyang taniman na palay. So, gumamit tapos mayroon ng running water na tinatawag. Pwede po yung isang produkto namin na itatakil po natin sa next episode. Okay, so abangan nyo yan, ating mga wife farmers sa ating daw next episode according kay Sir Reden. Yan. Sana ma'am ay nasagot po ni Sir Reden ang inyong katanungan. Para lang po sa ating next question, ito ay mula kay Ma'am Corazon Salvador. Halimbawa po, nag-spray po ako ng Vermax in 10 to 20 days. May possibility po ba na tutubo muli ang damo bago ang anihan at ilang beses pwede gumamit ng Vermax sa isang cupping? Yan, Sir John. Yan, so yung katanungan ng ating wife farmer na si Ma'am Corazon Salvador, kapag nag-spray daw ng Vermax 10 hanggang 20 araw, may posibilidad ba na tutubo yung mga damo sa kanilang palayan? Tulad nga po ng sabi ko kanina, kapag nag-spray po tayo ng Vermax 8.5 EC, pagkalipas ng 3 araw, ay kailangan natin patubigan ulit yung ating palayan na ganun ay mabulok yung ating in-spray na damo. No? Kapag sa water management din po, isang malaking tulong yan para hindi na makatubo yung ating mga damo sa ating palayan. Ngunit meron pong chance na tumubo yung mga buto ng damo sa ating palayan dahil po dun sa ating tinatawag na seed bank ng Seraden. Dahil ang mga damo po ay very prolific seed producer po sila. Kung maaari ay nag-harvest ka na, nag-cropping ng land preparation, meron na naman pong tutubo na mga damo. At yung katanungan, ilang beses to siya mag-display ng Vermax 8.5 EC sa isang cropping Seraden. So ayan. Bali, ang kasagutan po dyan, ma'am, sa inyong question po ay isang beses lang po kayo mag-spray sa isang cropping sapagkat kung nasundan po natin yung talagang tamang application o yung timing of application, talaga naman pong namamatay yung mga pesting damo sa ating palayan. Ulit ko ma'am, timing application po. Ayan, napakagaling nga naman talaga mag-explain ng ating mga guests for today, si Sir Reden at si Sir John. Kaya't napakarami ng wife farmers ang nagtatanong sa kanila. And we are down po sa ating last 5 questions. Ano naman po ang best application ni Vermax sa palayan po na transplanted? Ito ay mula kay J. Rabara. Ayan, para kay Sir J. Rabara. Ang best application po ng Vermax para sa ating transplanted or lipat tanim is tulad po ng sabi ko kanina, 10 hanggang 20 araw pagkatapos po natin maglipat tanim. Yun po yung pinakamagandang timing po natin para mag-spray ng Vermax 8.5 EC po para sa mabisang paggamit nito. Ayan, so thank you po Sir John sa information na yan. Para naman po sa ating next question is from Moncada, Tarlac. Bakit po kahit mag-spray ka ngayon bakit po kahit mag-spray na ngayon at makontrol ang damo, next cropping ay meron na naman sila? Ayan. Ayan, parang related siya sa unang katanungan kanina. Yes. Kung yes, sir. Ba kahit nag-spray tayo ng mga damo ng palayan ngayon, next cropping meron na naman. Yeah. Yun nga, ulitin ko yung kasagutan natin kanina para sa ating wife farmer from Moncada, Tarlac. Dahil nga po yan sa seed bank na natawag natin. Dahil yung mga damo ay prolific or masipag po silang mag-produce ng mga buto. Kaya kapag nag-ani na tayo, siyempre andun yung mga buto ng palay sa ating sakahan. Kapag natubigan po yan, ay siguradong tutubo na naman sa susunod na season or sa next cropping na tinatawag po natin. Okay, yan. Ang ating next question naman po, sana po nasagot po ni Sir John ang katanungan mula sa ating wife farmer sa Moncada, Tarlac. Ayan. Ang ating last question po, ayan, ay mula kay Ma'am Chrislyn Kate. Kanina pa nagtatanong sa atin na si Ma'am Chrislyn Kate. Hello po, Ma'am Chrislyn Kate. Happy viewing po. Ang kanya pong question na ang ating last na sasagutin, gaano kataas ang level ng tubig kapag nag-spray ka na ng kuhol? Ng pangkuhol, I'm sorry. So ayan, maraming salamat. Ayan, sa katanungan po ni Ma'am Kate. Ano po? Ayan, Chrislyn Kate, na kung saan
yung level ng tubig sa ating palayan kapag nag-spray po tayo ng pangkohol o itong laser 70WP. Ang may sasagot ko po dyan, Makis, i-maintain lang po natin sa ating palayan yung 1 hanggang 3 sentimetrong lalim lamang po ng tubig kung nag-spray po tayo ng ating laser 70WP. Yun lang po. Okay, so thank you. Ayan. Thank you po sa lahat ng ating wife farmers na nakikooperate po sa ating Q&A with Sir Don at Sir Eden. At thank you din naman po sa ating mga magigiting na guests na talagang sinagot ang ating mga questions. Hindi ba kayo napagod, sir, sa pag-answer ng questions ng ating wife farmers? Hindi naman, Miss Kat, dahil may kasabihan nga tayo na if you love what you're doing, hindi ka talaga napagod. Yes, tama yan. Another thing dyan, Miss Kat, is talaga naman andun yung dedication natin sa ating mga wife farmers at sa mga dati nang nagsasaka na ibahagi sa kanila yung mga kaalamang hatid sa kanila ng Aljay. Kasi ang ating kumpanya, ang Aljay Agro-Industrial Solutions Incorporated, ay hindi po tumitigil sa pagtuklas ng mga bagong teknolohiya sa pagsasaka at pagtuklas din ng mga bagong produkto na makakatulong talaga ng malaki sa nilang paglaki ng ani. Yeah. Tamang-tama ka dyan, Sir Reden, kasi yun na ang hatid ng ating programa, ang #YDigital, para po maghatid sa inyo ng impormasyon patungkol sa mga farming techniques, lalong-lalo na sa mga baguhan sa pagsasaka. Kaya't sana po ay nasagot po namin lahat ng inyong katanungan. Muli, wife farmers, kung kayo po ay may gustong ipagawa sa amin sa ating next episode, ay comment nyo lang po ito sa ating comment section sa ibaba. Kasama ang ating hashtag na #YDigital at #AljayPlantingDreams. Ayan. Kung kanina, maaalala nyo, wife farmers, sinabi ko na meron tayong questions na magpa-flash sa screen throughout sa interview namin ni Sir Eden at Sir John. Ngunit, dulot ng ating technical difficulties ay hindi ito nag-flash. Kaya't ito ay babasahin ko na lang po sa inyo at kaya't makinig kayong mabuti. Yan. I'm sure magugustuhan yung mga prizes na naghihintay para sa inyo. Wag po muna tayong sasagot pagkatapos kong basahin ng 2 beses ang ating questions dahil magkakaroon po tayo ng countdown. Ayan. Ready na ba kayo, wife farmers? Ayan. Ready na rin ako. Kaya para po sa ating paunang katanungan, ano ang topic ng episode na ito? Number 2, tama o mali? Ang laser 70WP ay may active ingredient na niclosamide. Tama o mali? And number 3, ilang araw bago mag-spray ng Vermax 8.5 EC after transplanting or sabog tanim? Yan po ang ating mga questions. Again, for the second time. Number 1, ano ang topic ng episode na ito? Number 2, tama o mali? Ang laser 70WP ay may active ingredient na niclosamide. At number 3, ilang araw bago mag-spray ng Vermax 8.5 EC after transplanting o sabog tanim? Huwag kakalimutang i-comment ang inyong mga sagutan kasama ang inyong pangalan at tirahan at ang ating hashtag na #YDigital at #AljayPlantingDreams. Yan, magkakaroon po tayo ng countdown. At yan, hintayin nyo na nga lang po ang aming Facebook post. Doon po namin isi-share sa inyo or i-post kung sino ang ating mga lucky winners ng 100 peso load. Pipili po tayo ng 50 winners, 5 winners ng long sleeves, 1 winner ng stand fan at 1 winner ng ating dual sprayer. Ayan. Hintay-hintay lang kayo mga wife farmers. I'm sure na magugustuhan nyo ang aming mga papremyo. Kung nakikita niyo, wife farmers, ay suot ko ang isang napakagandang hoodie. Naman po, ang lakas, maka-fresh nito, pamis. Ito po ay isa lang sa aming Aljay merchandise na aabangan nyo. Coming soon na po yan. Hindi lang to hoodie, marami din po kaming t-shirt at mugs na ilalabas. Yan. Hintayin nyo lang yan mga wife farmers. I'm sure magugustuhan nyo ang aming Aljay merchandise. Ayan. Advance congratulations po sa ating mga winners. Again, hintayin nyo lang po ang aming Facebook page. Doon nyo po makikita kung kayo ba ang aming Lucky Wife Farmer winner. Huwag kakalimutang ilagay ang name, address,
hashtag #YDigital at hashtag #AljPlantingDreams at inyong sagot sa tatlo naming katanungan. Yan. Thank you po sa ating mga magigiting na guest ngayon. Siyempre, Sir Eden at Sir John, maraming salamat po dahil napakarami po naming natutunan sa inyo ngayong araw na ito. Walang anuman. Ayan. Yeah. Kung gusto niyo makita pa sila Sir Eden at Sir John sa aming next episode, ay i-comment niyo lang pa, sir. I-comment niyo lang pa sa ating comment section at pwede ba natin silang ma-invite? Pwede ba kayo naming ma-invite, sir? Pwede, Miss Kat. Very willing po tayo na makapagbigay at makapagbahagi ng kalaman para sa ating mga wife. Yes, tamang-tama ka dyan. Sana ay marami po kaming na-feed sa inyo na information patungkol po sa agrikultura. Yan. Hanggang sa muli, wife farmers, again, don't forget to like our Facebook page para po ma-notify kayo sa aming susunod na video at i-share nyo na rin ang aming video na ito kasama ang ating official hashtag na hashtag #YDigital at hashtag #AljPlantingDreams. Again, this has been Pat, your wife farmer host for today's episode. Yan. Buhayan pangarap, Team Alj, and keep on planting dreams.